salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Ordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Noong nakaraang Miyerkules, tayo po ay pumasok sa panibagong panahon sa loob ng ating simbahan. Ito po yung tinatawag nating panahon ng Kwaresma. 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo pong mga tao, kapag tayo po ay may nararamdaman, tayo po ay nagpapacheck up. Kung tayo po ay merong sakit, tayo ay pumupunta sa doktor upang tayo ay humiling ng gamot at tayo ay makatanggap ng kagalingan. Pero tandaan po natin, meron din tayong tinatawag na spiritual na pangangailangan. At marahil itong panahon ng Kwaresma ay panahon din upang tingnan ng ating mga sarili. Tingnan yung ating pang-spiritual na pangangailangan. Tingnan na tayo din ay may kahinaan. Tingnan na tayo din ay may pagkakasala. Tingnan na tayo din ay may mga kakulangan. At ngayong panahon ng Kwaresma, panahon po ito ng hindi ng physical check-up. Panahon po ito ng tinatawag nating spiritual check-up. Upang suriin ang kalooban, suriin ang puso, suriin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagtungo sa ilang. At ang kwento po ng ating ebanghelyo ngayon
ay nagpapatungkol kung paanong tinukso ng diablo si Jesus. Kung paanong tinukso ng demonyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero tandaan natin mga kapatid, nang pagkatapos ng tagpo na ito, pagkatapos ng kwento na ito ay naging daan upang ang Panginoon gawin ang kanyang misyon dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, yung ginawa pala ni Jesus na 40 araw ng pagdarasal, 40 araw ng pag-aayuno, ay kanyang paghahanda upang maibigay niya ng buong sarili sa kanyang pagmimisyon. At marahil ito din ang hamon sa atin mga kapatid. Tayong lahat pumapasok sa 40 araw. Pero aminin ko po sa inyo, hindi po ito magiging madali. May mga pagsubok, may mga tukso, may mga temptasyon. Pero ang tanong, paano natin haharapin ang mga pagsubok at temptasyon na ito? 3 bagay mga kapatid. Una, hayaan natin na ang Espiritu Santo ang kumilos sa ating buhay. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, sinabi po dito, umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo at dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Mga kapatid, magandang tanungin sa buhay po natin, sa buhay pananampalataya natin. Tinatanggap pa ba natin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay? Dahil ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay, mga kapatid, ay pagdadala sa atin, hindi sa kasamaan, hindi sa kadiliman. Bagkus ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay ay pagdala sa atin sa kaliwanagan at sa pagiging mabuti at sa pagiging tama. Kaya nga mga kapatid, kung dinadama natin ang Espiritu Santo sa ating mga puso, sa ating mga kalooban, naniniwala po ako na dadalin ka niyan sa tama. Dadalin ka niyan sa kabutihan. Dadalin ka niyan sa buhay na puno ng kaliwanagan. Pero aminin po natin minsan mga kapatid, sa mga pagdidesisyon na ginagawa natin, hindi naman Espiritu Santo minsan ang nagdadala sa atin. Minsan ang Espiritu ng mundo, ang Espiritu minsan ng demonyo, ang Espiritu minsan ng makapangyarihang mundo. Kaya minsan nadadala tayo sa pagkakamali. Kaya minsan nadadala tayo sa mali. Nadadala tayo sa kadiliman. Pero sa araw na ito mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, hayaan natin ang Espiritu Santo, ang Diyos, ang magdala sa atin. Dahil dadalhin niya tayo, hindi sa kung saan-saan, kundi dadalhin niya tayo sa pagiging mabuti. Pangalawang bagay mga kapatid, kung mapapansin po natin doon sa Ebanghelyo, si Jesus ay tinukso ng demonyo. At anong tukso ang pinagkaloob ng demonyo kay Jesus? Kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan. At sa mundo natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marahil yan yung mga bagay na inaasam natin. Sino sa atin dito nag-aasam ng kasikatan? Marami. Sino sa atin dito nag-aasam ng kapangyarihan? Marami. Sino sa atin dito ang nag-aasam ng kayamanan? Marahil lahat tayo. Pero paano natin haharapin ang tukso na ito? Harapin natin ito ng may kapakumbabaan. Sa panahon natin ngayon, ang mga taong makapangyarihan nasa tuktok. Ang mga taong sikat nasa tuktok. Ang taong may kayamanan nasa ibabaw, nasa tuktok. Pero ang mga taong nagpapakumbaba, mababa din ang tingin ng tao sa kanila. Pero mga kapatid,
hinarap ni Jesus ang lahat ng tukso na ito ng may kapakumbabaan. At nawa, tayong lahat, harapin natin ang lahat ng tukso ng Diablo ng may kapakumbabaan. Paano? Nasabihin sa ating mga sarili na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, nangangahulugan, buhay si Jesus sa iyong puso. At kung siya ay buhay, kailanman kahit anong tukso, iyong mapaglalabanan. Kung buhay ang mahal na pong Jesus sa sareno, sa puso ng bawat isa, lahat ng tukso mapaglalagpasan. Hindi natin kailangan ng kasikatan, hindi natin kailangan ng kapangyarihan, hindi natin kailangan ng kayamanan. Ang kailangan natin, si Kristo. At si Kristo, kung siya ay buhay sa ating puso, kahit anong tukso, kahit anong tentasyon, mapaglalabanan natin. Bakit tayo minsan mabilis madala ng tukso? Bakit tayo minsan mabilis madala ng tentasyon? Baka kasi inaalis si Jesus sa buhay. Baka kasi inaalis si Jesus sa ating mga puso. Mga kapatid, kung tayo ay dinadala ng Espiritu Santo sa kabutihan, nawa ang ating pagpapakumbaba, mapagtanto natin na mahalaga ang Diyos at kailangan natin ng Diyos upang mapaglabanan ang lahat ng tukso. Panghuli, napaglabanan ng Panginoon ng lahat ng tukso dahil sa kanyang kabanalan. Pag napag-uusapan po ang kabanalan sa panahon natin ngayon, marahil lang pumapasok sa ating isipan, yan yung mga taong nagmadala sa loob ng simbahan. Yan yung mga taong laging nagdarasal. Yan yung mga taong may mga koleksyon ng mga santo. Banal lang taong yan. Pero mga kapatid, napaglabanan ni Jesus ang lahat ng tukso ng Diablo dahil siya'y tunay na banal. At ang pagiging tunay na banal ay pagiging mabuti. Mabuti sa kapwa, mabuti sa Diyos. Kaya nga, kung mapapansin po natin mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang daming mga bagay na ginagawa natin sa pagdarasal. Nag-iistasyon ng krus, nagbibisita iglesia, nangungumpisal. Ano pa po yung mga bagay na ginagawa natin? Marami tayong mga bagay na ginagawa. Pero nawa ang mga bagay na ginagawa natin na ito, ginagawa natin siya upang tayo'y maging banal. At sa kabanalan na ito, tayo ay nagiging mabuti. Kaya nga mga kapatid, huwag ka lang maging madasalin. Huwag ka lang mag-ayuno. Huwag ka lang magbigay. Kundi maging mabuti ka. Maraming nagdadasal, pero masama pa rin ang ugali. Wala po akong pinapatamaan, ha? Marami pa rin nagdadasal, tsismosa pa din. Marami pa rin ang nag-aayuno tuwing araw ng Biyernes kapag panahon ng Kwaresma. Pero madamot pa din. Madami naman ang nagbibigay ng donasyon, ng tulong, pero hindi naman labag naman sa kalooban. Yun ba ang tinatawag nating kabanalan? Hindi. Dahil ang kabanalan, magdadala sa atin sa kabutihan. Si Jesus ay banal at napaglagpasan ng lahat ng tukso dahil siya ay mabuti. Kaya mga kapatid, sa 40 araw na ating paghahanda,
hayaan natin ng Espiritu Santo ang gumabay sa atin. At sa paggabay ng Espiritu Santo, panawagan na tayo ay nagpapakumbaba dahil kailangan natin ng Diyos. At kung nasa atin na ang Diyos, tayo ay nagiging banal dahil tayo'y nagiging mabuti. Ngayong panahon ng Kwaresma, panawagan ko po ito sa inyong mga kapatid. Sana po, mas piliin natin maging mas mabuti. Huwag lang tayong magdasal. Huwag lang tayong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ngunit gawin natin ang lahat ng ito dahil gusto nating mas maging mabuti. At yan ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na sa kanyang tulong at gabay, tayong lahat ay mas maging mabuti. Amen.